So, yun, ewan ko ba kung bakit hindi to plug and play. May mga nagsasabi na bili nila plug and play. Ngayon, iba talaga yung wiring eh. Iba yung wiring niya. So, may mga extra siya dito, which is wala sa original. Pero, ano naman siya, may sense naman. Kumbaga parang iba lang talaga yung pin or yung input nila ng itong manufacturer nito. So, yun, kailangan ko siyang iisa-isahin. So yun, unahin natin tong ano ba to, right switch. Nandito yung tama, right switch, push start, ayun, switch, saka kill switch. Ito ngayon yung kinalabasan. Bali yung yellow, since iba yung input nya or yung pin nya, yung terminal, so kinat natin yung brown kasi hindi na natin gagamitin. So kinat natin, dinugtong natin para pumasok dito. Tapos yung green, sunod niyan yung green, then white brown, and then dito sa baba ito yung yellow orange. Tapos sunod niyan yellow orange, tapos green, white, at saka black and white. Yung black and white stripe tsaka black na solid, tinap ko, pinag-isa ko siya. So yan, ganyan siya. Sa original meron ditong red and white. Base sa red and white, hindi ko masilip eh, pero parang nandito sa parang nandito siya sa nakakonect, pero di ko na kinabit or hinanap pa kasi working na siya. So simulan natin sa push start. Yun, lagyan ko lang ng konting silinya to. So yun, nag-start siya, push start. Ngayon, baliktad. Base sa logo niya, kill switch, kill engine, tapos yun, yung continuity. Ngayon, pag pinatay ko to, yun, namatay. Ibig sabihin, baliktad. Pero anyway, okay lang yan sa akin. And then, park light. Yan. Then, yung full light niya, yung low beam tsaka high beam nandito pa sa kabila. So original pa tong nandito. Inuna ko lang tong nasa right side switch. Tsaka ito pala, testing natin tong brake light. Patayin lang natin to, medyo maliwanag. So gagamit tayo ng pang testing, nahirapan ako eh. Yan. So dapat may mapapansin kayo dun na ilaw na red. Papatayin ko yung natin, light. Yan. So dapat pagka tinap ko to, may iilaw sa likod na red, which is yung black, which is yung brake light natin. Ayun, kita nyo yun, may nailaw dun sa likod. So working na. Okay na tong ating ilaw, ating switch. So ito na yung ating right side. Tatry na naman natin na ikabit dun sa handlebar natin. Nga pala, meron tong nakalagay dito na lock. Kasi yung original handlebar may butas, naka-clip on na ako eh. So tatanggalin ko to para sumakto. Medyo nahirapan akong tanggalin tong na to eh. So naisip ko na lang na initin ko na lang to. So effective naman. Tsaka mukhang may thread, pero nung iniikot ko ayaw naman sumama. Pero nung ininit ko siya, wala na siyang palag.
tanggal siya, para siyang ngipin lang na madaling bunutin. So ito na siya, kabit na natin. Yan. So nagkataon napundi yung aking park light, so hindi natin siya matesting. So umpisa natin sa push start. So nag-start, okay ang push start. Park light, okay naman yung park light kasi umiilaw naman yung ating dashboard. Kaso napundi lang yung bumbilya. So tuloy natin yung full switch. Yan. Yung high beam tsaka low beam nasa kabila pa eh. Kaya okay pa. Ngayon, may problema. Ito ang problema. So, naka-off, park light, tapos full switch. Ang problema, nawala yung ilaw nung dash, nung ating speedometer. Meron lang siya pag park light. Off, 1, 2. 1, off. 1, 2. 1, off. So, yun pala purpose nung brown na kinat natin. So, ito, itatap ko to ngayon sa saan ba banda? Dito sa white brown. Itatap natin yan ngayon. So, yan. Itap na natin siya. Ilalagyan na lang natin ito ng cover. Kuha tayo ng pang cover. Ito, pwede na to. So yan, testing na natin ulit. So 1, 2. 1, 1, 2. 1, off. 1, 2. Solve na tayo dun sa speedometer natin sa ilaw. Hindi na siya namamatay. Yan. 1, 2, 1, 2. Unless i-off. Okay. Tuloy natin. 1, 2. High beam, low beam, then kill switch. Ayos. So yun, ginabi na tayo. Pagpabukas naman natin yung kabila kasi gabi na. So bukas na ulit. So ngayon, umpisa natin sa pagbaklas muna kasi ito rin, tatanggalin din natin to kasi isa-isayin natin yan i-match dun sa mismong socket nya sa original. So ito na yung stock natin sa kaliwa. Kaya ako nasabing hindi siya plug and play kasi obvious naman 15 wires tong stock natin.
And yung replacement natin ay ilan lang to? 2, 4, 6, 10. So imposibleng wala tayong i-modify dito. Yan, alamin natin yan. Balatan natin to para malaman natin kung anong wiring style nila. Kasi malamang may dugtong to. So ayan, na-reveal na natin yung kanilang secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero paglabas dito, naging 15. Dahil yun sa mga tapping. Ayan, malamang sa mga ground eh. Ayan, tulad nito. Pinarami nila yung ground. Tsaka pinarami nila yung saan ba to? Sa ilaw to. Sa ilaw. Teka. Oo, sa ilaw. Tsaka ito. In-split nila sa dalawa yung common. Common to ng ng signal light. Common ng signal light yan. So ito yung power niya papunta sa left, ito yung power niya papunta sa right. Tama ba? Kasi oo, yan. Hindi pa ako sure. Alamin natin yan mamaya. Binaklas ko na para magkaroon tayo ng idea. So ibig sabihin brown and black nya sa horn, sa kanyang signal light white green, green white, green black, tsaka orange. Tapos sa kanyang clutch orange tsaka black, hindi pala red orange or orange red. Stripe, may stripe siya ng red eh. Tapos ito ay passing light. Sa passing light meron siyang red, white, tsaka blue. And then sa low beam, high beam meron siyang yellow, red, sky blue or light blue, then blue. So yan ang susundin natin. Gagayahin natin yan dito. Ipapalit natin yung mga kulay na yun, or i-convert natin yung mga kulay na yun papunta dito. So paano natin to gagawin? I-actual. So umpisahan natin sa horn. Sabi dito sa stock dito sa kabila ito horn. Sabi dito brown tsaka black. Brown tsaka black. So susundan natin yung brown tsaka black. Ngayon, brown tsaka black. Hanapin din natin dito yung brown tsaka black. Ayun. Brown tsaka black. Ayan, kitang-kita na agad. Tapos ito sa ating binili, based dito sa kanyang sa ating diagram na ginawa. Ayan. Ang horn ay cyan tsaka green. Ito. Cyan ba to? Basta. Tsaka green. So ito yung itatap natin dun sa brown tsaka sa black. Subukan natin. Ayan. Brown tsaka black. Testing natin. Yun. So meron. Tama yung connection natin. Cyan tsaka green. Yan. Cyan tsaka green. So good. Next natin. Balik tayo sa stock. Ang passing light nito ay saan ba? Passing light niya ay red, white tsaka blue.
red, white, tsaka blue. Ang passing light kasi direkta yun sa high beam. So ito yun. Ito si blue. Yan. Tsaka red, white. Ito. Si red, white katabi ng black natin kanina na malapit dito sa lock. Yan. So doon natin lalagay yung isang wire natin. Tapos si blue. Ito kay high beam. Yan si high beam. High beam yan. Kasi ito low beam. Tapos meron yung black. Ito natanggal lang. Ground. So dun tayo sa sa binili natin, black tsaka blue ang passing light. Check natin. Yan. Black tsaka blue. So ito yun. Black tsaka blue. So gagawin na lang natin common si black. Yung pinaka-supply niya. Tapos si blue. Assist natin sa blue. Yan. Ingat pala kayo sa pag-test. Sa pag-tap-tap ng mga wire dyan. Baka magdikit-dikit kasi open siya eh. So maganda, naka-off muna yung ating motor. Yan, naka-off muna siya. Or else, ay mapupundihan talaga tayo ng fuse. May nahanap lang ako. Ngayon, kung mapundihan man tayo ng fuse, kailangan may pamalit. Yan. Kailangan mag-ready kayo ng pamalit. So, nalagay na natin yung black dun sa red, white. Yan. Tama ba? Ayun, red, white. Naka-off ba? Yan, naka-off. Yung red, white, ito. Sa gitna. So, nilagay natin siya sa gitna. Ayan. 1, 2, 3. Kita nyo naman. Then yung blue. Nilagay natin ito sa high beam. Ang high beam natin ay nandito. Saan na yun? High beam. Oo nga pala. Ito pala yan. Yan. So, testing natin to. Yan, nilagay na natin yung blue sa blue. Pero hindi pa ito iilaw. Kasi wala pa siyang ground. Naalala nyo, lagay natin itong cyan dun sa black. Yan. Itong cyan na to, ilagay natin sa wire na black. Which is, yung black na yan is yung ground. So, magtatap tayo rito. Papunta dito sa black. Yun yung, dito na tayo magsisimula ng modification. So, kukuha na lang tayo ng lumang pin. Dito. Siguro ito. Yan, kunin ko na lang to. Or yung black na rin mismo. Black na rin kaya. Eto. Kaso sira na to eh. Sira na yung lock niya eh. Ayan. So, magkakaproblema ako. Baka ito na lang. Ayan. So, puputulin ko to. Tatap ko to doon. Doon sa sayan natin. Ayan. Nakapag-tap na tayo. So, ground na to. Ground na din to. Ngayon, ang problema, ka-open siya. So, kailangan natin siyang takpan. Pero mamaya ako tatakpan kasi mukhang kakailanganin ko pa ito mamaya eh. Itong ground na to. Kasi, ilang beses siyang magagamit dito. Ayan, yung black. Daming tap. So, mamaya isa-isayin natin bago natin siya gamitan ito. Shrinkable. Ayan. Para safe. Hindi siya grounded. Ayan. So, ginawa natin siyang letter Y. Yun pa rin yun. Yung cyan, papuntang black. Tapos nag-tap tayo sa cyan, papuntang black. Ground yan, no? Ilaw. So, testing natin ulit. Good. Tapos yung passing light. Ayun. So, okay na tayo. Next tayo. Next. Sa high beam and low beam naman tayo. Sa high beam and low beam niya dito merong pink, yellow, tsaka white. Pure white, pure yellow, and pure pink. Tapos dito sa ating stock meron tayong blue, sky blue, tsaka blue, sky blue, tsaka yellow red. Yellow red. Si yellow red yung nasa gitna. Ibig sabihin common siya. So nandito yung power supply. Ito yung power supply niya.
i-distribute niya to papuntang kaliwa, papuntang kanan, kaliwa kanan, which is ito, low beam and high beam. So ang common natin dito ay yung yellow, which is ito, yellow. Yan. Tapos si yellow, sabi nga dito, ang common ay yellow and red. Ang yellow red natin ito. Yan. So, yan. Ito na. Masakto. Ano rin siya, yung ditusok lang siya. So, hindi ko na minodify. Ngayon, ang high beam natin dito, ang high beam base dito ay pink. Hanapin natin yung pink. Pink nga ba? Oh, yan. Pink siya. Pero walang pink na lumabas. Balikan na lang natin yung diagram. So, yun. Pink yung nandito, no? Pero, walang lumabas na pink. Ibig sabihin, yung pink na yon, nakatap yon dun sa blue. Naalala nyo, yung blue natin ay high beam. 'Di ba? Nilagay natin to sa passing light. So, dito tayo magtatap. Yan. Dito tayo magtatap papunta dun sa ating kulay blue. Mali ako. Hindi na pala ako dapat nagbalat. So, babalik ko na lang to. Bakit? Kasi nakatap na pala yung pink papunta dun sa blue. So, no need na to. So, babalutan ko na lang to. Mali. Try na natin ngayon, kabit. So, yan. Binalik na natin yung headlight. So, base dito, ito nga, yung blue high beam, tsaka yung light blue natin ay papunta sa ground, which is yung ginamit natin doon sa stock is yung kulay na cyan. Yung kulay cyan na yun, doon nakakabit sa kulay black, which is yung sa accessories nga ng motor. So, testing natin. High beam. Ayun. Diba? High beam, low beam, high beam, low beam. Yung low beam, wala pang ilaw kasi hindi pa natin lalagay. Ano ba yung low beam? White. So, yung white na to, ilalagay natin sa ano ba ang low beam dito? Brown. Hindi. Brown pala ay black. Black, which is ground. So, ilalagay natin ito. Yung kulay niyang ito. Cyan. Ayan, yung kulay cyan na yan. So, dito tayo magtatap ng kulay white. Ayan, dito. Ito sa parting to. So, yan. Naitap na natin. Testing na natin. Susi. Ayun. So, low beam, high beam. Low beam, high beam. Alright. So, nagana na. Low beam, tapos passing light, oh. Yan, working. Busina. Alright. Next tayo, next. Okay na tayo sa low and high beam. Oh, yun. Yung ano na lang, kulang natin. Sa clutch. Tsaka yung sa left and right turn signal. So, isi-shortcut ko na, no? So, ganun lang ang pag-trace. Isa-isahin nyo lang. Mag-base kayo sa kulay nung stock versus dun sa kulay kung ano yung nabili nyo. Nung nabili nyo. So, hindi ako sure. Pero mukhang sure na iba-iba to eh. Iba-iba yung mabibili natin. Depende siguro sa manufacturer or sa nabilhan natin. So, yun nga sabi ko, hindi siya plug and play. Kailangan talagang ma-modify. Kita nyo naman. So, iniisa-isa ko. Kailangan talaga. So, isi-shortcut ko na. Ikakabit ko na isa-isa. Para i-testing na lang natin sa huli. So, yun. Nagka-problema ako dito. Kasi, itong clutch para sa yung wire nung para sa clutch, which is green, base dito green, tsaka green brown, yan, green brown, and nakatap
sa color, same sila nung pink. Yung pink tsaka itong green nakatap dun sa cyan. Yun, nakatap siya dito sa cyan, which is hindi siya dapat, hindi, nakatap pala siya dito sa tawag dito sa green, which is hindi dapat. So sa stock separated to, hindi etong wire na to tsaka tong wire na to, itong dalawang to, hindi dapat to nakatap sa kahit anong wire. So nangyari yan, nagpasok ako ng wire, yan, nagpasok ako ng isa pang wire. So magiging yellow yung green natin dito, lalabas yan, ito na, dilaw. Yan. So napakalaking modification. So ito, yung paglusot nito, dapat gantong wire ang stranded na matigas ang gagamitin nyo para yan, para madaling ilusot. So ituwid nyo lang to, yan, pag ganyan tuwid, dire-diretso na yan. Pag yan ay medyo kumakalang sa loob, hilutin nyo lang, ganyan nyo lang. Ayun, ganun lang hanggang sa makalabas siya. Tulak nyo lang ng itulak, yan, nakalabas naman siya. Ganun lang ang style doon, or yung technique doon. So ito na yung final wiring, pero hindi ko pa ito natetesting eh. So ito, isasalpa ko na siya, kumbaga na-fix ko na siya based dito sa aking ginawang reading. Ayan, yung pagkapakapa ng mga wire. So ito yung para sa headlight, ito yung sa mga ibang accessories. So tatry na natin kung palpak. So yan, nakabit na natin lahat sa headlight, yung mga ground tawag dito, signal lights, tsaka yung buong accessories. So try natin ngayon, power on natin, open natin yung lights. Ayan, low beam, high beam, low, high, low, passing, busina, left, tama naman sa left. Pag right, ayun, right, left, then right. Ngayon ito na lang, nakabit ko na lahat eh. Ngayon dapat gumana to, kasi ang switch natin ito, pag hindi siya nakakabit, hindi mo may start yan kapag nakakambyo ka. So i-cambio natin. So hindi, naka-neutral pa. Ay, teka lang. Yeah. Yan. So dapat hindi tayo makapag-push start. So hindi siya gumagana. Ngayon, paano natin to ito-testing? Gagamit tayo ng mga wire dito pang ground. Yan, kasi kapag nakaganto to sa gantong status, yan, pag grounded siya, ibig sabihin naka-switch siya. So dapat makapag-start na tayo. Naka-kill switch. Ayaw pa rin ah. So may mali tayo. Double check na lang natin. Hindi. Okay pala. Medyo lumuwag lang pala kanina. So di ko lang na-videohan kasi nakakangalay eh. Pagod na eh. Ngayon, ang problema na lang ito. Ito na lang ang pagkakabit nito. Yung stock natin, ang gagamitin natin. Kasi siya yung nandito na eh. Hindi ko na matanggal. Kaya although pwede naman, kaso nga lang
Kung mahirap, gawa nung aftermarket kasi to. Basta ganun. So, since nandito na rin naman siya, yan na lang din ang gagamitin natin. Ngayon, tingin ko may hirap eh. Bahala na. So, yun, testing natin, no? So, simulan natin dito sa kanan. Park light. Yan. Nailaw yan. Yan. So, park light. Tapos, full light. Ayan. Alright. Tapos, kabila. Ay, buksan muna natin to. Passing. Kusina. High beam, low beam, high beam, low beam. Left. Right. Oh, yan, left. Tapos right signal. Ayun. Tapos yung ating push start tsaka clutch switch. Ito. Nandito. So, hindi ako naka-neutral. So, dapat hindi siya mag-push start. Ayun. So, hindi siya nag-push start. Ngayon, pagka clinach ko at pinush start ko, hindi ko abot eh. Papaahin ko na lang. Yun. So, nag-i-start siya. Ibig sabihin, good. Ngayon, neutral natin. Neutral. So, yung push start, start natin. Yan. Tapos, kill switch. Ayos. Working lahat.